Tayo po minsan pa mga kapatid at kararat tayo. Salamat po Panginoon sa minsan pang pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami po ay makalapit at makadulog sa iyo. Salamat po doon sa kaunting pamamahinga ng aming pong pisikal, Panginoon. At nandito na naman po kami. Ang dalangin po namin nawa po ay maging sisidlan po kami ng ipong mga salita. At itong mga salita, Panginoon, na mapapakinggan namin ay maging makapangyarihan upang tumugon sa pangangailangan po ng aming kaluluwa. Itago mo po ako, Panginoon, sa ipong likuran at kayo po ang mahayag sa unahang ito. Kayo po ang maging tagapagturo namin, tagapagpaunawa upang maliwanag naming maintindihan at amin pong maipamuhay ang iyong mga banal na kalooban. Salamat po, Panginoon. Ano man ang suligi at gawa ng kaaway ay amin pong sinasaway sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ang espiritu ng antok, espiritu ng kawalan ng interes, Panginoon, kawalan ng kaunawaan sa iyong salita, at anumang panggugulo ng kaaway ay amin pong nire-reject sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa pagtatagumpay ng aming pong gawain ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Tayo pong lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Okay mga kapatid, sama-sama po natin buklatin ang aklat po ng 1 Peter chapter 1. Sa aklat po ng 1 Peter chapter 1 verses 9 to 11. Ganito po mga kapatid ang ating mababasa sa aklat po ng 1 Peter sa chapter 1 verses 9 to 11. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsipanghula tungkol sa biyayang darating sa inyo. Yung kaligtasan, mga kapatid, ay hindi agad ito nakukuha ng isang tao maliban na siya'y magsiyasat. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay pinaghihirapan. Kung gusto nating makamit, makuha ang kaligtasan, kailangan po nating gumawa. Dito sa salita ng Panginoon, napakaliwanag, mga kapatid, yung mga propeta ay nag-aral din. Ano po? Nag-aral sila at nagsiyasat. Ang isang tao, mga kapatid, na hindi nag-aaral at hindi po nagsisiyasat sa daan ng Panginoon, hindi po niya makakamtan yung kaligtasan. Dito ang sabi ng salita ng Panginoon, tinanggap natin ang layunin ng ating pananampalataya, ang pagkaligtas ng mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap na nagsiyasat na maigi ang mga propeta. Kung gusto natin makamit yung kaligtasan, kinakailangan din natin magsiyasat at magsikap tayo ating makamit yung kaligtasan. Sabi nga natin, mga kapatid, hindi madali na dumaan sa daan ng Panginoon. Hindi madali na dumaan sa daan ng Panginoon. Hindi kakayanin ng isang taong daanan ang daan ng Panginoon malibang siya po ay magsiyasat. Ito mga propetang ito, mga kapatid, lubos nilang naintindihan at naunawaan ang daan ng Panginoon. Naunawaan nila yung kalakip na dapat nilang ma-experience sa pagdaan sa daan ng Panginoon. Dito ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi niya, tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap na nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsipanghula tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila at ng patutuhanan ng una ang pagbabata ni Kristo at ang kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Sa pagdaan kasi natin, mga kapatid, sa daan ng Panginoon ay may mga pagbabata. Sa pagdaan natin, sa daan ng Panginoon ay maraming pagbabata. Kaya kinakailangan, mga kapatid, maintindihan natin yung ating mararanasan sa ating po, mga kapatid, pagdaan sa daan ng Panginoon. Kaya tanging ang mga taong nagsisikap sa kaluluwa
Tanging ang mga taong magsisikap sa kaluluwa, mga kapatid, yung makakasumpong ng kaligtasan na ito. Ang sabi doon sa aklat ng Mateo na ating binasa kanina, itinuturo ng Panginoon ang daan ng kaligtasan. Ano po? Yung daan ng kaligtasan, mga kapatid, ay ating nasusumpungan kapag ito'y ating sisiyasatin. Mayroon sinabi ang aklat ng Jeremias sa aklat ng Isaiah, sabi niya, kayo'y magsitawag sa akin at ako'y inyong masusumpungan pagka ako'y inyong hinahanap ng inyong buong puso. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi agad ito masusumpungan ng isang tao, maliban na kung talaga siya'y naghahanap at nagsisiyasat. Ang sabi ng Panginoon, at ako'y inyong masusumpungan pagka ako'y inyong sinisiyasat ng inyong buong puso. Kaya, ang paghanap natin sa daan ng Panginoon, ang paghanap natin sa daan ng kaligtasan, kinakailangan ay seryoso tayo sa ating pong paghahanap doon sa daan ng Panginoon. Kasi lahat ng mga taong nakadaan dyan, sila pong lahat ay nagsiyasat. Kaya yung taong hindi nag-aaral, yung taong hindi nagbabasa, yung taong hindi nagbubulay, nakakaintindi at nakakaunawa ng kalooban ng Panginoon, hindi siya makakadaan doon. Hindi siya makakadaan doon. Kaya kung tayo ay nag-iibig, mga kapatid, na ating pong masumpungan at ating pong madaanan ang daan ng Panginoon, kailangan natin yung ating pong pagsisiyasat. Bakit, mga kapatid? Sabi ng verse 11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Kaya yung taong nag-aaral, tuturuan sila. Amen. Sabi niya, nung sila po ay nagsiyasat, ipinaunawa sa kanila ng Espiritu. Kaya yung taong hindi nag-aaral, mga kapatid, ano mauunawaan ng taong hindi nag-aaral? Wala pong mauunawaan yung tao kung hindi nag-aaral. Wala pong mauunawaan yung taong hindi nagsisiyasat. Kaya nila naintindihan, kaya nila naunawaan, nagsiyasat sila. Ang Espiritu Santo po, mga kapatid, nakatingin talaga sila, nakatingin siya dun sa mga taong talagang naghahanap ng daan ng kaligtasan. At kung hinahanap natin yan, hindi ipagkakait ng Diyos sa atin yan. Mga kapatid, yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi niya, verse 11, ng patutuhanan ng una ang pagbabata ni Kristo. Dito kasi sa pagdaan natin, mga kapatid, sa daan ng Panginoon, maraming pagbabata. Paano kung hindi tayo lumakas? Paano kung hindi tayo lumakas? Paano kung hindi tayo tumapang? Mga kapatid, na mabuti. Matapang na tayo pero hindi pa mabuti ang ating pagkatapang. Takbo pa rin tayo, aatras pa rin tayo. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa atin yung ating pong pag-aaral. Kaya itong 3 araw na ito, mga kapatid, ng ating pag-aaral, ating pong sikapin na ating masumpungan yung daan ng kaligtasan. Kailangan nating magsiyasat, kailangan nating yung salitang maingat, yung maingat. Maingat na nagsiyasat para wag tayong ma-sidetrack. Yung sidetrack, mga kapatid, mapakanan ka upang wag tayong maligaw. Maingat na sila'y nagsiyasat. Kaya kung papansinin natin, dapat talagang maintindihan at maunawaan natin yung daan ng Panginoon at doon tayo makakadaan. Ngayon, kapag hindi natin naiintindihan yung daan ng Panginoon, pag tayo ay nakakaranasan ng pagbabata, ang tao'y kakana, ang tao'y kakaliwa na. Amen. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kasi ang dinaanan ng Panginoon, ang siya rin nating dadaanan Amen. Ang dinaanan ng Panginoon, yun din yung ating dadaanan. Ngayon, mga kapatid, kung hindi natin naiintindihan yung dinaanan ng Panginoon, paano tayo makakadaan doon? Paano tayo makakadaan doon? Kaya nga, sinasabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Pilipos chapter 2, verse 12, gawin natin ng buong pagsisikap ang ating sariling pagkaligtas. Sariling pagkaligtas, inulitan naman doon, ang kaligtasan ay personal. Hindi mo ito pwedeng iasa sa iba, kahit sa leader. Hindi mo ito pwedeng iasa sa iba. Ikaw ang responsible sa iyong kaluluwa kasi ikaw naman yung magdaranas ng hirap. At ikaw rin ang daranas ng kagantihan kung susunod. Okay, mga kapatid, yung ating pag-aaral, kailangan na ating pong masikap,
na pag-aralan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon kay Josue, huwag mawawalay sa iyo ang salita ng Diyos, pagbulayan mo araw at gabi. Hindi nababago ang instruction na yan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos hindi po nababago. Ang problema natin, alam natin hindi natin nagagawa. Di po ba alam na alam natin yan? Ang ating malaking problema, alam natin, pero hindi natin nagagawa. Pero hindi natin nagagawa. Kaya sa salita ng Panginoon, pagsikapan po natin. Ang isang karakter, mga kapatid, na binanggit ng Panginoon kay Josue ay si Moises. Binanggit ng Panginoon kay Josue ay si Moises. Si Moises ay dumaan sa daan ng Panginoon. Kung bakit si Moises, mga kapatid, ay nakadaan sa daan ng Panginoon, ito po pala ang dahilan. Basahin natin sa salita ng Panginoon. Kung bakit si Moises ay nakadaan sa daan ng Panginoon, hindi siya napakanan, hindi siya napakaliwa. Ito ang kanyang naintindihan. Basahin natin, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Sa aklat ng Hebrews sa chapter 11. Si Moises ang karakter na binanggit ng Panginoon kay Josue. Na siya'y dumaan, hindi siya kumaliwa, hindi siya kumanan. Ito ang sabi ng salita po ng Panginoon. Sa aklat ng Hebrews sa chapter 11, verse 26. Ganito ang sinasabi, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Wala pa noon ang Kristo. Ano po? Wala pa noon, 1,000 years ago, bago magkatawang lupa ang Panginoong Kristo. Bagamat ang Panginoong Kristo, mga kapatid, ay existed na siya. Naandun siya sa sinapupunan ng Ama, bago siya magkatawang tao. Sa Biblia kasi, mga kapatid, nakahula na yung dadaanan ng Kristo. Amen? Nakahula na yung dadaanan ng Kristo. Sino po ang may alam ng Via Dolorosa? Sino nakakaalam ng kanta na yun? Via Dolorosa. Hindi ko rin naiintindihan yun, yung kanta na yun. Narinig ko lang siya, mga kapatid, matagal na panahon na, nung nasa Novaliches pa ako, kinakanta ng isang kapatiran. Via Dolorosa. Dolorosa. Via Dolorosa. Ang ibig sabihin ng Via Dolorosa ay way to Calvary. Hindi ko alam kung tama ang interpretasyon ko. Yung kasing Via Dolorosa ay daan patungo doon sa Kalbaryo, patungo sa Golgotha. Mga kapatid, naintindihan ni Moises yung Via Dolorosa na dinaanan ni Kristo. Si Moises, nakadaan din siya sa daan ng Panginoon. Bagamat si Kristo ay hindi pa siya nagkakatawang tao. 1,000 years ago, bago si Kristo, mga kapatid, magkatawang tao, nakahula na ang kanyang pagbabata. Nakahula na ang kanyang titiisin dahil doon sa daan ng Panginoon na kanyang dadaanan. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon na maliwanag kay Josue, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Dahil hindi simple ang dadaanan mo. Hindi simple ang dadaanan mo. Tayo, ang tinatahak nating daan, mga kapatid, ang tinatahak nating daan sa totoong pagsunod natin sa Panginoon na hindi simple. Hindi simple ang daang tinatahak natin at tatahakin natin. Kaya, mga kapatid, si Moises na intindihan niya, naunawaan niya ang pagbabata ng Kristo. Nung siya'y sumunod, mga kapatid, habang nararanasan niya yung mararanasan ng Kristo, naunawaan niya. Dapat ko lang itong maranasan kasi ito yung daan ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sabi dito sa verse 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. Kaya naintindihan ni Moises. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, kung papaano ako sumakay Moises, ako'y sasa iyo. Ng Panginoon kay Josue. Ang lahat ng taong naiintindihan nila, nauunawaan nila yung totoong pagsunod, yung mararanasan sa totoong pagsunod, mga kapatid, sila yung taong makakadaan doon. Ang pattern ng Old Testament, mga kapatid, ay si Moises. Ang pattern ng Old Testament ay si Moises. Maging dito, mga kapatid, makikita natin sa Luke 16. Ano ang sinabi ni Abraham doon sa mayaman? Anong sinabi?
na ni Abraham doon sa mayaman, nasa kanila si Moises. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. So si Moises, mga kapatid, naintindihan kasi niya at naunawaan niya ang daan ng Panginoon. Dinaanan talaga niya. Mga kapatid, ang daming sakripisyo ni Moises. Ang daming sacrifices na ginawa ni Moises para lamang madaanan niya ang daan ng Kristo. Tayo ba, mga kapatid, dinadaanan natin daan ng Kristo? So, ang dinadaan natin, daan ng Kristo, alam natin daan ng kaligtasan yun. At ang daan ng kaligtasan, maraming pagbabata. Maraming hirap. Ang daan ng kaligtasan ay hindi po madaling daan. Ang Via Dolorosa ay hindi kayang daanan ng isang taong hindi malakas. Ang Via Dolorosa ay hindi kayang daanan ng isang taong duwag. Bakit? Ito ay daan patungo sa kamatayan. Alam mo, pag dumating ka na sa Golgotha, doon ka napapako, doon ka napapatay. Yun yung Via Dolorosa. Yun yung daan ng Panginoon. At kung tayo, mga kapatid, gusto natin dyan sa daan ng Panginoon, dapat na iintindihan at nauunawaan natin. Yan ang dinaanan ng Panginoon. As siyang dapat nating daanan. Kaya nga sa Biblia, sabi niya, nagsiyasat na maigi ang mga propeta sa mga pagbabatang daraanan ng Kristo. Kaya mga kapatid, si Moises, alam niya yan. Tayo mga kapatid, kung gusto nating sumunod sa Panginoon, kailangan nating magpakalakas. Hindi natin kakayanan yung daan patungo sa kamatayan. Kamatayan ng ating pisikal, pero buhay ng ating kaluluwa. Ating pisikal, pero ginhawa sa ating kaluluwa. Yan ang Via Dolorosa. Yan yung daan ng kaligtasan. Ang ating na dapat nating daanan. Huwag nating lilikuan yan. Huwag nating lilikuan. Pag lumiko ka sa kanan, lumiko ka sa kaliwa, hindi ka na maliligtas. Hindi na tayo maliligtas. Yan ang nag-iisang daan. Kaya, very strict ang Panginoon sa pagsabi kay Josue. Huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Daanan niyang Via Dolorosa na yan. Kaya, mga kapatid, no, si Moises na intindihan niya, 1,000 years ago, hindi ko alam ang gap. Pero ako'y naunawaan ko, 1,000, 1,000 taon ang kanila pong pagitan bago nagkatawang tao ang Panginoon. Pero nakahula na sa Biblia. Sa Biblia, mga kapatid, nakahula na rin yung ating mararanasan. Yung mga taong daraan sa daan ng Panginoon, nakahula na rin sa Biblia. Kaya nga, mga kapatid, doon sa nabanggit ko kanina, magkakaroon ng head transplant and human history. Sa buong kasaysayan ng mundo, first time na mangyayari. Kasi tao, kinukumpit niya ang Diyos. Kinukumpit niya ang Diyos. Kasi yun ang fulfillment eh. Kasi pag pinutol na yung ulo natin, mga kapatid, mapapakinabangan na. Hindi lang ulo natin, yung ibang mga organs natin, yung puting ban, may nagpupos na rito eh. Yung puting ban, nangunguha ng mga bata, kinukuha yung mga organs at ito'y ibinibenta. Ganun na gagawin. Yun yung ating po dadaanan. Yung dadaanan natin. Pagkapugot ng ating ulo, mga kapatid, yun, magagamit pa nila. Hindi madali ang daan ng Panginoon. Kaya nga ang duwag hindi dadaan doon. Ang hindi nagpakalakas, hindi makakadaan. Pero si Moses, mga kapatid, marahil, bago siya dumaan doon, 40 years ang kanyang preparasyon. 40 years ang kanyang preparasyon. Nang tawagin siya ng Panginoon, mga kapatid, 40 years ang kanyang preparasyon. Pumunta siya doon sa ilang ng Madyan. Doon siya inihanda ng Panginoon. Sa atin, may ilang din. Yung ating pamumuhay sa pananampalataya, yung ating pamumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, yan yung daan, mga kapatid. Si Kristo ay nagbata. Yun ay sinundan ni Moises. Wala pa man, di pa man nag-i-exist ang Panginoon, di pa niya nararanasan, alam niya. Dapat nauunawaan din natin, mga kapatid, yung ating mararanasan kung tayo ay dadaan sa daan ng Panginoon. Pwede naman nating alisan din yung ating iglesia, pero hindi yun ang daan ng kaligtasan. Pwedeng alisin natin yung ating sarili, pwedeng exit natin yung ating sarili dyan, pero hindi yan ang daan ng kaligtasan. Kaya kinakailangan natin ng masusing pag-aaral. Kinakailangan natin ng masusing pagsisiyasat. Si Moises ganoon. Siya ang pinabigyan ng Panginoon ng kautusan at ito'y inaral talaga niya. Inaral talaga niya. Yung salitang inaral niya, hindi lang sa pagbabasa, kundi ini-apply niya ito. Katapos ng 40 years niya, doon sa ilang ng Madyan, ano man ang kanyang naranasan, hindi siya nag-quit. Hindi siya nag-quit. Mga kapatid, ganun din sana ang magawa natin. Pero mahirap gawin iyon na hindi natin naiintindihan. Kaya ang taong dito na nag-aaral, mga kapatid, walang mararating ang kaluluwa.
Ang taong hindi nag-aaral, hindi seryoso sa kanyang pag-aaral, walang mararating ang kanyang kaluluwa. Hindi nangangahulugan kasi mga kapatid, hindi nangangahulugang alam na natin. Tayo mga matatagal na, ang dami nating alam sa Biblia. Ano po? Ang dami na nating alam sa Biblia. Pero ba yung alam natin, na-experience na ba natin yan? Yung bang alam natin na sinasabi natin, na-experience na ba natin yan? Baka hindi pa natin experience yan. Pag hindi pa natin experience, hindi pa natin nalalaman yan. Hindi pa natin nalalaman. Kaya, kinakailangan maranasan natin. Yung pagsisiyasat, yung pag-a-apply. Si Moses, in-apply niya yan nang maunawaan niya. Ganon din tayo, kailangan natin maunawaan, maisasagawa. Kaso nga lang, alam natin, mahina pa kasi yung kaluluwa natin. Duwag kasi tayo, kaya ganon. Aminin man natin na siyempre, yun yung totoo. Mas lalo tayo magiging duwag kung hindi natin aaminin yan. Amen? Kasi kung hindi natin aaminin yan, hindi na tayo gagawa ng paraan. Kaya, yun yung katotohanan. Hindi pa natin nagagawa. Totoo mga kapatid, kung ipag-aaralan natin totoo, nandito tayo, nasa kanan tayo, nasa kaliwa tayo. Ang dahilan kasi, mahina yung kaluluwa natin. Ang dahilan kasi, duwag kasi tayo. At yun ang assignment natin. Pare-pareho. Yun yung assignment natin. Pare-pareho. Yan dapat natin gawin. Mga kapatid, si Moses naintindihan niya yung pagbabata ng Kristo. Kaya kung naiintindihan ng tao, gusto mo maging Kristyano totoo, tapos pag nakaranas ka ng kaunting negatibo, aatras ka, hindi mo naiintindihan ang daan ng Panginoon. Amen? Kaunting problema, hindi ka aaten. Kaunting problema lang, o aatras ka na, susuko ka na, mga kapatid, hindi mo naiintindihan ang daan ng Panginoon. Mga kapatid, ganun kasi yung nangyayari. May maranasan lang tayong kaunti, mga kapatid, hindi pa naman tayo papatayin. Nag-iiba na tayo ng daan. Di natin naiintindihan. Kailangan pa nga natin mag-aral. Kailangan pa rin nating matuto sa salita ng Panginoon. Yun ang totoo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Siniyasat ni Moses ang kautusan. Noong Old Testament, siya yung uliran. Siya yung sinusundan ng mga taong sumusunod din sa Panginoon. Mga kapatid, halimbawa, tayo leader, tayo rin yung susundan. Halimbawa, ikay magulang, ikaw ang susundan ng inyong mga anak. Pag naligaw ang magulang, diligaw rin ang mga anak. Ligaw din ang mga nandiyan. Ganyan ka-danger ibang kaluluwa. Kaya nga sabi ng aklat ng Hebreo, para wag madamay ang marami. Kaya napakalaki ng comment ng Panginoon sa mga Pariseyo. Alam niyo po kung bakit? Sabi niya, maraming tao ang gustong pumasok sa daan ng Panginoon, pero inyong hinahadlangan. Gustong pumasok ng mga tao doon sa kaharian ng Diyos, pero kayo ang pambara. Yan ang comment ng Panginoon. Kung babasahin natin yan, mga kapatid, sa aklat ng Mateo sa chapter 23, kaya ba natin takasan yan? Maganda, mga kapatid, maliligtas tayo. Dahil kung ganun ang ating kalagayan, ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi niya, may iba sa atin ang talian tayo ng gilingang bato at itapon tayo sa dagat. Mga kapatid, ang daan ng Panginoon hindi simple. Hindi ito kayang daanan. Basahin ko, mga kapatid, yung salita ng Panginoon. Isaiah chapter 35. Bakit kinakailangan? Yung daan ng Panginoon, hindi simple itong daanan. Basahin natin sa salita ng Panginoon sa aklat ng Isaiah, sa chapter 35. Ganito ang sabi ng ating pong Panginoon. Sa Isaiah chapter 35, verse 8, at magkakaroon doon ng isang lansangan at isang daan na tatawaging daan ng kabanalan. Yan yung daan ng Panginoon. Yan yung daan ng Panginoon, yung daan ng kabanalan. Hindi pa naman tayo mga banal, pero inuto sa atin ng Panginoon, tayo ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. In and out. Wag lang mga kapatid ganito, yung inward holiness o yung outward holiness. Wag lang yung outward holiness. Wag lang yung panglabas na kabanalan. Ano po? Kasi kung panglabas lang na kabanalan, hypocriteness pa rin yun. Kinakailangan mayroong inward holiness at yung isa loob natin. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraon. Kaya ang taong ayaw mo magpalinis sa Diyos, hindi ka makakadaan sa daan ng Panginoon. Wala naman tayo marumi. Sino ba sa atin, mga kapatid, ang hindi nagkasala? Sabi ng Biblia, tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Pero kung gusto mong dumaan sa daan ng Panginoon, ang daan ng Panginoon, daan ng kabanalan,
At ang gagamitin ng Diyos sa paglilinis sa atin ay ang Kanyang salita. Ang ginagamit ng Diyos sa paglilinis sa atin ay ang Kanyang salita. John 15 verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang sa inyo'y aking sinalita. Ang panglinis ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid, ay ang Kanyang salita. Dahil tayong lahat ay narurumihan. Habang tayo ay nandito sa mundo at tayo nasa laman, narurumihan tayo. Ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, para tayo makadaan sa daan ng Panginoon, yung ating mga karumihan ay lilinisin ng Panginoon. Kaya minsan nakakarinig tayo ng mga saway na aral. Mga reminding, mga rebuking messages ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, dumaan tayo doon sa daan ng Panginoon. Kasi kung hindi natin tatanggapin ang mga review, ang mga reminders, mga kapatid, mananatili yung ating karumihan. Hindi tayo makakadaan sa daan ng Panginoon. Nasa kanan tayo, nasa kaliwa tayo. Ang daan ng Panginoon, mga kapatid, daan ng kabanalan. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay linisin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pag hindi natin nagawa yan, mga kapatid, nasa sidetrack tayo. Kumakanan tayo, kumakaliwa tayo. Dapat natin maintindihan. Ang marumi, ang ayaw niyang makakarinig ng mga paalala ng pasaway, hindi dadaan sa daan ng Panginoon niya. Pag makakarinig siya ng ganyan, mga kapatid, kakanan na lang ako, di kakaliwa ako, di sige, mga kapatid, malaya naman tayong gawin ang gusto natin. Pero tayo ang magsasuffer ng consequences nito. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Jose, paginhawahin mo ang iyong lakad. Instruction ng paginhawahin mo ang iyong lakad. Tayo lang ang nagpapabigat ng ating lakad. Tayo ang nagpapabigat at nagpapaginhawa, nagpapagaan ng ating lakad. Kung gusto mong maging magaan ang buhay, mga kapatid, kung gusto nating maging magaan lang ang ating buhay, dumaan tayo sa daan ng Panginoon. May hirap pero may Diyos sa katulong. Huwag nating pabigatin. Kaya sabi niya, pagaanin mo ang iyong lakad. At kung gusto mong gumaan ang iyong lakad, dumaan tayong lahat pare-pareho sa daan ng Panginoon. Dumaan tayo pare-pareho. Dahil ang tao, mga kapatid, na dito dadaan, pinabibigat mo ang iyong daan. Dumadaan ka sa napakahirap lalong daan. Kaya ang sabi niya, kung gagawin mo ito, pagiginhawahin mo ang iyong lakad. Disobedience, ang dahilan. Kasi maranasan lang natin ng konti, mga kapatid, nung nasa-sidetrack tayo. Ay, paano yun? Mga kapatid, napakahalagang maintindihan natin ito. Maunawaan natin. Sabi niya, ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kanyang bayan. Yung bayan ng Diyos. Ano yung bayan ng Diyos? Church. Amen? Church, iglesia. Ang daan ng Panginoon, dadaanan ng church yan. At ang hindi dumadaan dyan, hindi church ng Panginoon. Synagogue of Satan. Kaya sa salita ng napakahalagang nag-aaral tayo, kulang pa rin ako sa pag-aaral. Na experience ko ngayong halos isang buwan kalahati sa chapel natin. Nakapagbabasa ako, pag umaga, pagkagising. Pero kulang at kulang pa rin. Mga kapatid, kailangan natin talagang magsiyasa kamay. Kailangan natin mag-aral. Kasi ang daan ng Panginoon, hindi madaling daan niya. Pag nga yung tao, mga kapatid, dumadaan patungong Baguio, hindi po pwede yung mga amateur. Pag dadaan ka tungo sa Baguio, hindi pwede ang amateur doon. Hindi pwede yung baguhang driver doon, mga kapatid. Ang dami pong nadidisgrasya doon sa kanang road na yun. Kung kanang road nga yun. Ang daming nadidisgrasya doon. Naalala ko, mga mansali ang kapitan ng isang kapatid, sabi niya, ayaw pumunta doon. Napakahirap ng daan doon. Ang nakakadaan lang mga expert. Yung mga bases doon, mga kapatid, kung magpatakbo sila, baliwala sa kanila. Yung nadisgrasya, mga kapatid dyan, dyan sa Riba Ecija, hindi ko alam kung ano talaga siya, kung bihasa siya doon. Alam niya yung daan na yun. Mga kapatid, nadisgrasya pa rin. Kaya kung tapos, kahit alam natin ang salita ng, gusto natin maiwasan, minsan, mga kapatid, bapilaya tayo. Na i-slip pa rin tayo. I-skip pa rin tayo doon sa daan ng Panginoon. Nawawala pa rin tayo sa daan ng Panginoon. Hindi nga po madali. Hindi po madali dumaan sa daan ng Panginoon. Kaya ang sabi sa salita ng Panginoon, ang daan ng Panginoon ay dadaanan ng kanyang bayan. Church. Sa ibang salita, mga natubos. Mga totoong Kristiyano yun. Ito yung mga taong nagsisikap bagamat mahina, nagpapalakas. Mayroong karuwagan doon sa loob natin, sinisikap natin, magtapang-tapangan tayo. Ang tapang natin ay nagbumula sa Espiritu Santo. Pag ganun ang ating gagawin, mga kapatid, tutulungan at sasamahan tayo ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang daan ng Panginoon, hindi po ito dadaanan ng hindi kanyang bayan. Sabi niya, at ang palakad-lakad na tao, yung walang permis.
Sa ibang salita, palakad-lakad. Pwede ka sa demonyo, pwede ka sa Diyos, pwede ka sa kanan, pwede ka sa kaliwa. Self-willness. Self-willness. Kung anong magustuhan ng tao, kung anong maisip ng tao, ginagawa niya kahit hindi niya iniisip, ano magiging bunga nito? Sa kaluluwa ko, hindi nag-iisip yung sa ng tao. Kasi kung anong magustuhan ng tao, mga kapatid, pagbahina yung ating kaluluwa, kung anong magustuhan natin, maibigan natin, ginagawa natin, kahit alam natin, mapapahamak at madidisgrasya ang ating kaluluwa. Hindi rin natin na ikukonserve mo ito. Ang dahilan kasi mahina yung kaluluwa. Huwag tayong palakad-lakad. Permis lang tayo sa daan ng Panginoon. Huwag din yung mga kapatid yung sariling kalooban natin. Dadaan sa daan ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, ang mga palakad-lakad na tao o ang mga mangmang-o kapag hindi nag-aaral. Pag hindi nag-aaral, mga kapatid, makakadaan ka ba sa daan ng Panginoon? Imposible yan. Imposible ang tao hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, sasabihin pa naman, hindi naman kami nakakalimot sa Diyos eh. Hindi naman kami nakakalimot sa Diyos, nasa Diyos pa rin kami. Tapos hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tapos sasabihin nila, dumadaan din kami sa daan ng Panginoon. Imposible po yun. Dahil yan ang sabi ng salita ng Panginoon, ang mangmang ay hindi daraan doon. Tanging ang mga natuto, tanging ang mga nag-aral at nag-a-apply ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin maging pantas tayo. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag tayong magpakamangmang. Huwag tayong magpakamangmang. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong magpakamangmang. Unawain natin. Alam niyo po ang tao, alam mo ang salita ng Panginoon, tapos dumadaan ka sa kanan, dumadaan ka sa kaliwa, nagpapakamangmang ka. Kaya sa salita ng Panginoon, ang mangmang ay hindi daran doon. Kailangan tayo nag-aaral. Yung alam na ang salita ng Panginoon, nagkakamali pa rin. Panginoon, nagkakamali pa rin. Lalo yung mga taong walang alam sa Biblia. Anong sabi ng Panginoon? Yung kauna-unahang authorized ng Panginoon doon sa krus, ang mapatawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung taong hindi nakakaalam, makakadaan ba siya sa daan ng Panginoon? Hindi nga niya alam. Kaya ang sabi ng salita, ang mangmang ay hindi daraan doon. Ilan na po ba, mga kapatid, ang versikulo alam natin sa Biblia? Baka isa pa lang. Mga kapatid, baka wala tayong memory verse. At hindi na mahalaga rin siguro, mga kapatid, kung may alam tayong memory verse, sinusunod ba natin yung salita ng Panginoon? May narinig po kasi ako isang Kristyano, ang tagal niya na sa Panginoon. Isang verse pa lang ang kanyang alam, John 3:16. Yun pa lang ang kanyang alam sa Biblia. Mga kapatid, ang tagal-tagal na nun. Paano siya dadaan sa daan ng Panginoon? Paano siya susunod sa daan ng Panginoon? Hindi niya alam ang salita ng Panginoon. Hindi niya nauunawaan, tama ang salita ng Panginoon, ang mangmang ay hindi daraan doon. Hindi tayo bihasa sa daan ng Panginoon. Narinig doon sa sinabi ni Brother Alex nung nakaraan. May naalala ko sa sinabi ni Brother Alex nung nakaraan sa dito. Sabi niya, yung daan ng Panginoon, hindi tayo bihasa doon. Yung daan ng Panginoon, hindi tayo bihasa doon. Yun ang natatanda ko sa sinabi niya. Totoo naman yun. At kahit alam na natin yun ang daan ng Panginoon, mga kapatid, dumadaan pa rin sa atin yung tayo po ay mahihiwalay sa daan ng Panginoon. Dumadaan pa rin. Kaya nga, kinakailangan magpakalakas tayo, magpakatapang tayo. Sabi niya sa kanyang salita, mga kapatid, na hindi magkakaroon ng leon doon o sasampaman ang anumang mabangis na hayop, kundi masusumpungan doon, kundi ang mga natubos ang lalakad. Ang dadaan lang dyan sa mga kapatid, yung mga Kristiyanong totoo. Yung mga naunawan. At isa nga doon, mga kapatid, ay si Moises. Isa doon ay si Moises. Kaya alam niyo po sa Biblia kung bakit nasulat yan, para sa pamamagitan ng ating pagbasa ay matuto tayo. Yan ang sabi ng aklat ng Romans 15 verse 4. Ang salita ng Diyos ay nasulat para sa ikatututo natin. Teaching, reproof, upang tayo ay makadaan sa daan ng Panginoon. Yan ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, sabi ng verse 10, at ang pangtubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoong nag-aawitan sa Sion, at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. Sila ay mga tatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparang. Tama ang sinabi ng Panginoon kay Josue, paginhawain mo ang iyong lakad. Kapag tayo, mga kapatid, dadaan tayo sa daan ng Panginoon, mahirap man pero may kaginhawahan. Mahirap man pero mayroong peace of mind. Mayroong pa rin kapayapaan. Nahihirapan yung ating katawan, nare-restore yung ating kaluluwa.
Hindi pwede ma-restore yung ating kaluluwa, wala tayong mararanasang negatibo. Hindi, mga kapatid. Hindi po pwedeng mangyari. Ang ating body ay specimen lang para sa ating kaluluwa. Sabihin nun, instrumento lang ang ating katawan para dun sa ating kaluluwa. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, si Moises, isa siyang natuto sa salita ng Panginoon. Kaya noong Old Testament, mga kapatid, maging sa panahon ng Panginoon na, bago siya mamatay, kinote niya ni Abraham, nasa kanila si Moises. Makukunan natin siya ng halimbawa. Sa ating pagbabasa, mga kapatid, matututunan natin. Alam niyo po, pag tayo magbabasa ng kasaysayan ni Moises, makikita din natin yung ating sarili kung gaano tayo kaliit. Makikita natin yung ating sarili kung gaano tayo kaliit. Ang salita ng Panginoon, makikita natin yan. Moises ay sumunod na totoo. At yun ang pinasundan ng Panginoon kay Josue. Yun ang pinasundan ng Panginoon kay Josue. Ilan ang Josue dito? Susunod sa hakbang. Ito yung mga taong nag-aaral at mag-aaral ng totoo sa salita ng Panginoon. Kasi maiintindihan natin. Ito yung mga taong nagsisiyasat at magsisiyasat. Tingkong pag-aaral. Okay, ang pangalawa, mga kapatid, alam natin, mga kapatid, nagpakita ng halimbawa ang Panginoon. Basahin natin sa salita ng Panginoon. Dito sa aklat ng 1 Peter, yung daan ng Panginoon pinag-aaralan natin yung daan ng Panginoon. Nadadaanan ng mga natubos, nadadaanan ng iglesia, ng kanyang bayan. 1 Peter 2 verse 21, ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ang ating hahakbangan yung daan ng Panginoon. Kaya nga ang tawag sa mga taong sumusunod sa hakbang ng Panginoon, tawag sa kanila ay Kristiyano. Ang tawag sa kanila, sa mga taong humahakbang sa daan ng Panginoon, tawag sa kanila ay mga Kristiyano. Gawa sa chapter 11, verse 26. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Yung pinakita ng Panginoon na daan, yung pinakita ng Panginoon ng halimbawa na siyang dapat nating lakaran. Minsan mali ang tao. Minsan nagkukumpara siya sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa-tao. Natin ikukumpara ang ating sarili sa kapwa-tao natin. Maging ang church natin, huwag natin ikukumpara sa church na nandito sa mundo. Ikumpara natin ang ating church sa church sa Biblia. Amen? Yun ang tama. Huwag natin ikukumpara ang ating sarili sa ating kapwa. Leader, member, wag. Mga kapatid, kasi pag ganun ang ating pagkukumparahan, mga kapatid, maliligaw pa rin tayo. Ang dapat nating pagkumparahan, ang dapat nating sundan, yung dinaanan ng Panginoon. Yun pa rin, mga kapatid, yung daan na dadaanan ng mga totoo. Pampalataya. Sabi niya, nagbata si Kristo at ipinakita niya ang daan na siyang dapat nating lakaran. Sa daan ng Panginoon, maraming hirap. Hindi po pwede na hindi tayo nag-aaral. Kasi pag hindi tayo nag-aaral, mga kapatid, minsan nagagamit ito ng kaaway. Nagagamit ito ng kaaway para bang okay lang. Ganon. Kasi hindi natin naiintindihan, hindi natin nauunawaan. Pero malaki ang advantage natin kung alam natin ang Biblia, kung alam natin ang kalooban ng Diyos. Minsan yung tao, mga kapatid, kahit minsan alam na natin yung daan, matagal na natin hindi napuntahan, minsan naliligaw pa rin tayo. Diyan, mga kapatid, papunta sa Bigte, diyan po sa Fairview. Alam na alam ko po yan kasi nagtrabaho ako diyan sa Navaliches. Alam na alam kong puntahan. Wala pang SM noon. May kapatiran diyan sa Barte, pinupuntahan namin. Alam na alam ko yung daan. Isang araw na nakapatid, napadaan kami dyan. Nung pumunta kami dito, kasama namin yung ni brother dyan. Naligaw kami ni brother Alexis. Dala yung masabi ko, bro, dito tayo dumang. Yung pala, hindi na yun yung daan. Alam matagal doon. Mga kapatid, kailangan lagi tayo nag-aaral. Lagi tayo nag-aaral para huwag tayong maligaw. Yun ang salita po ng Panginoon. Si Kristo, ang isang dahilan kung bakit, mga kapatid, si Kristo nagbata para iwanan tayo ng halimbawa. Upang ating siyang dapat sundan, upang ating tularan. Basahin natin ulit. Sa verse 21, 1 Peter 2:21, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Yan yung totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, mga kapatid, sumusunod sa hakbang ni Kristo. Ang totoong Kristiyano, humahakbang sa hakbang ni Kristo. Ang hinakbangan ni Kristo ay Via Dolorosa.
Yung daan patungo sa Kalbaryo. Pag tayo sumunod sa Panginoon, mga kapatid, may Kalbaryo ang ating buhay. Pero alam natin, yung Kalbaryo na yun, mga kapatid, pagkatapos noon, ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 Peter chapter 1, verse 9 hanggang 11, sabi niya, pagkatapos ng pagbabata ay may kaluwalhatiang hahalili sa mga iyon. Pagkatapos natin, paano kung di natin nadaanan? Kailangan nating daanan, mga kapatid. Kailangan nating daanan upang tayo po ay magdamo at tayo makadaan sa daan ng kaligtasan. Si Jesus ang pinaka-supreme example na pwede natin, mga kapatid, napakaganda ng demonstrasyon ng Panginoon. Napakaganda, napakalinaw nung ipinakita ng Panginoon. Hindi lang niya sinalita. Hindi lang niya sinalita, kundi pati sa kanyang gawa. Kaya ang sabi ng mga tao nakakita doon sa kanyang ginawa, yung taong nakarinig sa kanyang sinabi, sabi niya, ang gagawin namin ay ayon lamang sa aming narinig at nakita. Yung aming narinig sa kanyang aral, nakita namin sa kanyang buhay. Mga kapatid, iniwanan tayo ni Kristo. Kumparahan ay ang Panginoon. Yun yung tamang sukat ng kaligtasan. At sa daan ng Panginoon, mga kapatid, dapat nating maunawaan, mayroong sakripisyo. Kung papaano ang Kristo ay nagsakripisyo, tayo pa kaya sumunod sa Kanya. Basahin natin ang salita ng Panginoon, Matthew chapter 10. Sa Matthew chapter 10, ganito ang makikita natin sa salita ng Panginoon. Sa verse 24, ang sabi sa salita ng Panginoon, 24 and 25, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. Sino ang guro natin? Sino ang guro natin? Sino ang Panginoon natin? Kung ang Panginoon natin at ang guro natin ay si Jesus, kung ano ang naranasan ng Panginoon, yun din ang mararanasan ng totoong sumusunod. Yan ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Verse 20, sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinanunlan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? Kung ang Panginoon, mga kapatid, nakaranas siya ng panglalait, pangdudusta ng napakaraming tao, pag tayo sumusunod sa Panginoon, di tayo pupurihin ng tao. Taong pinupuri ng tao, karoon ng dumang yung sa Diyos. Kaya ang kalwalhatian na ating pinahangad, di yung kapurihan at kalwalhatian sa tao, kundi yung kapurihan natin sa nag-iisang Diyos. Pwede tayong laitin ng mga tao, mga kapatid. Pero kung tayo sumusunod, ang Diyos naman, mga magbibigay sa atin ng kagantihan. Kung anuman ang maranasan natin dahil sa pagsunod. Ang sabi niya sa kanyang salita, hindi mataas ang alagad. Kung tayo totoong alagad at kung totoo tayong alipin ng Panginoon, dadaanan natin ang pinagdaanan ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Luke. Pangalayo natin sa Panginoon. Napakalayo natin sa Panginoon. Ano po, mayroong sinabi sa aklat ng Isaiah, ang daan natin ay kagaya sa lupa, ang daan ng Panginoon ay mataas. Pero ito ang sinabi ng salita ng Panginoon. Sa Luke 6 verse 40, ang salita ng Panginoon, ganito yung ating mababasa, hindi higit ang alagad sa kanyang guro. Dapat, ang bawat isa pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kanyang Panginoon. Kapag tayo nag-aaral, pag tayo ay nag-aaral, mga kapatid, ay magiging kagaya at katulad din tayo ng ating Panginoon. Paano kung di tayo nag-aaral? Paano tayo magiging kagaya at katulad ng Panginoon kung di tayo nag-aaral? Mayroong sinabi sa salita ng Panginoon, kung ang matuwid ay bahagya ng maligtas, ang masama at makasalanan ay sangkaya magsisirap. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin magsikap. Kailangan tayong natuturuan. Dapat tayo ay receptive tayo. Dapat tayo tumatanggap ng aral. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon dito, pagka siya'y naturuan at nagiging sakdal, ay nagiging kagaya ng kanyang Panginoon. Madadaanan natin, mga kapatid, kung dinaanan ng Panginoon. Sabi niya, hindi higit ang alagad sa kanyang guro. Dapat ang bawat isa pagka naging sakdal, nagiging katulad ng kanyang guro. Ibig sabihin, guro, siya'y mag-aaral. Amen. Pag sinabing
may teacher, mayroong mag-aaral. Tayo ay mga mag-aaral ng Panginoon. Ang mga apostol ay naging mag-aaral din ng Panginoon. Kaya sila rin mga kapatid ay naging kagaya ng Panginoon. Kaya kinakailangan mga kapatid, magsiyasa tayo. At ang pag-aralan natin talaga yung Christology. Pag-aralan natin yung buhay ni Kristo. Christology pala. So, Christocracy. Christology. Iba yung Christocracy sa Christology. Ang Christology, pag-aaral tungkol sa Misaya at tagapagligtas. Chapter 11. Pinag-aralan ni Moises ang buhay ni Kristo at ang mga pagbabata na kanyang daranasin. Dapat tayo alam natin. Halimbawa, napunta tayo sa isang misyon. Dapat alam natin yung mararanasan natin doon. Amen. Si Kristo, mga kapatid, ganito ang nangyari sa kanya. Alam niya, pagpunta niya Jerusalem, papatayin siya. Alam niya, pag siya'y pumunta sa Jerusalem, papatayin siya. Pinagbabawalan siya ng mga alagad ni Pedro. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, di po mangyayari sa iyo yan. Huwag na tayong pumunta sa Jerusalem ng Diyos. Hindi mo iniisip ang bagay ng Diyos. Nasa, Satanas, sabi. Hindi kasi yun ang daan ng Panginoon. Ang daan ng Panginoon dapat nating maintindihan. Doon sa ating pagsunod sa daan ng Panginoon, mayroon pong mga sakripisyo. Dahil si Kristo ay nagbata dahil sa atin. Basahin nga natin mga kapatid sa aklat ng Hebrews sa chapter 3. Makikita natin ang mga karakter dito. Ang sabi sa salita ng Panginoon sa aklat ng Hebrews sa chapter 3, verses 1 hanggang following, ang sabi ng salita ng Panginoon, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng sangkalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinilala si Jesus. Kasi si Kristo, mga kapatid, apostol din siya. Yung hindi, ibig sabihin, trabaho niya rin kasi yung trabaho ng maging apostol. Siya rin, mga kapatid, ay saserdote. Ang tawag sa kanya ay high priest. Siya yung totoong dakilang saserdote. Sabi sa salita ng Panginoon, isipin natin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya naman ni Moises sa buong sambahayan naman. Kung papansin natin, kung bakit naging tapat si Moises, dahil tapat kasi yung kanyang sinundan. Amen? Kung tapat din yung ating sinundan, mga kapatid, magiging tapat din tayo. At kung ang susundan natin ay ang Panginoon, magiging tapat tayo sa Kanya. Hindi tayo kakanan, hindi tayo kakaliwa. Pag naghirap na, minsan mga kapatid, kumakanan tayo, kumakaliwa tayo. Humahanap tayo ng ibang daan. Kaya sa salita ng Panginoon, mga kapatid, dito sa salita ng Panginoon, verse 3, sapagkat siya'y inaring may karapatan sa lalong kalwalhatian kaysa kay Moises. Kaya napakalaki mga kapatid ang advantage natin kumpara noon sa Old Testament. Kasi mas higit ang Panginoong Kristo sa kay Moises. At ang tinularan din ni Moises ay ang Panginoon. Kaya kung ating susundan, mga kapatid, yung yapak, yung nilakaran ng ating Panginoon, ito rin ang magiging bunga. Sabi niya sa kanyang salita, verse 3, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kalwalhatian kaysa kay Moises. Palibhasay, may lalong karangalan kaysa bahay ang nagtayo ng bahay. Yung bahay, mga kapatid, yung church ay ang Panginoon. Ang nagtayo ay si Kristo. Si Kristo yung builder of the church. Sabi niya, I will build my church. At ang daan ng Panginoon, mga tingin, dapat nating daanan upang tayo ay mabuild yung ating pong buhay spiritual. Napakalaki ng ating pong advantage. Ang kailangan lang natin mag-aral. Yun ang ulat natin. Mag-aral, magsiyasat, magbulay. Kasi nasa atin na ang lahat Nasa atin na ang lahat. Nang pumarito ang Panginoon, ang sabi niya sa kanyang alagad, sa John 17, na parito ako, na binigay ko sa kanila ang iyong salita. Naandyan ang salita. Napakalaki ng advantage natin dahil si Moises, mga kapatid, sumunod din siya sa Panginoon. Sumunod din siya sa Panginoon. Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, na ating sundin yung ginawa rin ng ating Panginoon. At si Moises sumunod din sa ating Panginoon. Sabi niya, verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapot ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Itinatayo ng Diyos yung ating pong buhay espiritual sa kanyang daan. Moises ng Old Testament, yung Jesus ng New Testament, ng Ebangheliko, ng Gospel na andyan. At naandyan, mga kapatid, yung mga apostol na nagsulat ng mga epistle. Naandyan ang mga sulat ng mga apostol. Ang tawag yun ay epistle.
na makukunan natin ng halimbawa na sumunod din sa yapak. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang salita, sumunod kayo sa akin kagaya naman ng aking pagsunod kay Kristo. Ang dami nating halimbawa, ang dami nating example. Ang kailangan lang natin mag-aral. Ang kinakailangan lang natin, mga kapatid, magbulay, magsiyasat, maging seryoso tayo sa pag-aaral. Kung mahaba ang ating panahon sa misyon at kakaunti ang panahon natin sa pag-aaral, magiging failure ang ating misyon. Mahaba ang oras natin sa misyon, mga kapatid, pero kakaunti ang oras natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala rin pong mararating ang ating misyon. Hindi rin po makakatagal sa daan ng Panginoon. Mawawala din, mahihiwalay din. Kaya kinakailangan talaga ng pag-aaral. Kailangan ng pag-aaral. Ang Panginoon, gano'n na ang Panginoon na yun, mga kapatid. Mas matindi pa ang kanyang pag-aaral. Kailangan tayo laging nag-aaral. Minsan mga nag-aaral lang tayo pag may nagtuturo. Paano kung wala na magtuturo? Paano kung wala na magtuturo? Tayo na mag-aral sa ating sarili. Yun naman ang tama. Mag-aral tayo sa ating sarili. Dahil naandyan ang Espiritu Santo na magtuturo po sa atin. Mga kapatid, yan po ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Basahin ko lang, mga kapatid, itong sinabi sa aklat ng John 16, 20, 22 hanggang 33. Ito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. John chapter 16, verse 20 hanggang 22 and 33. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiyak at magsisipanaghoy. Datapat ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, datapat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagka panganak niya, nasanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan ng pagkapanganak sa isang tao. Verse 22, at kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Pag tayo ay dumadaan sa daan ng Panginoon, mga kapatid, marami pong kalumbayan at hirap. Maraming sakripisyo. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano sabi niya? Ngunit pagbabalik ng Panginoon sa kanyang muling pagparito, sabi niya, magkakaroon tayo ng walang hanggang kagalakan at walang sino mang makapag-aalis sa atin sa kagalakan yun. Mahirap ang daan ng Panginoon, pero sa dulo nito, mga kapatid, sa dulo nito ay kaligtasan. Last natin tatalakayin, mga kapatid. Basahin natin Isaiah 53. Basahin natin, mga kapatid, sa Isaiah chapter 53, verse 6. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Sa aklat ng Isaiah, dahilan ng pagkaligaw. Ang salita ng Panginoon sa chapter 53, verse 6. Ang sabi sa salita po ng Panginoon ay ganito, tayong lahat ay gaya ng tupa, ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan. Bakit naliligaw? Bakit naliligaw? Kapatid, si Kristo ay muntik na rin maligaw. Maaari ay makalampas sa atin ang sarong ito. Pinili pa rin niya, hindi ang kanyang kalooban. Mga kapatid, lahat ng taong pipiliin niya ang kanyang sariling kalooban at hindi kalooban ng Diyos maniligaw. Ang bawat iglesia, mananampalataya, pipiliin nila ang kanilang sariling daan, maniligaw. Kumakanan, kumakaliwa. Yan ang salita ng Panginoon. Ito nga ang pagkasabi. Bagamat tayo ay tupa, hindi kambing, maliligaw pa rin tayo. Amen. Mayroon pa rin danger, mayroon pa rin panganib na tayo ay maligaw. Ang sabi sa salita ng Panginoon, dito, verse 6, tayong lahat na gaya ng tupa ay naligaw. Tayo at tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kaya kapag ang tao, mga kapatid, sumusunod siya sa kanyang sariling kalooban, gumagawa siya ng kasamaan. Evilness ang pagsunod sa sariling kalooban. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ipinasan ng Diyos ang ating kasamaan. Bakit? Sinunod ang sariling kalooban. Lahat ng tao, mga kapatid, nasusunod sa kalooban ng kanyang sarili, kalooban ng tao, maliligaw. Hindi dapat tayo sumusunod sa ating sariling kalooban. Hindi rin sa kalooban ng tao. Kung ang ating church
ang sinusunod natin dito pare-pareho ay kalooban ng tao. Ang church natin ay hindi church ng Diyos. Hindi church, hindi iglesia ng Diyos. At ang ating iglesia, mga kapatid, wala sa daan ng Panginoon. Wala sa daan ng Panginoon. Kaya napakahalaga ang pag-aralan natin. Pag-aralan natin yung daan ng Panginoon. Kung bakit maliligaw ang isang tao, mga kapatid, pagsunod sa sariling kalooban. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Tayong lahat ay kagaya ng tupang naligaw. Isa pa, sa loss of the parable of the lost sheep. Mayroong tupang naligaw din. Mga kapatid, kung bakit? Pumunta siya doon sa bundok. Pumunta siya sa mataas. Naligaw siya. Dinanap siya. Kasi nasumpungan, ibinalik siya. Ganun mga kapatid, nahihiwalay ang tupa. Kaya nga, mga kapatid, mayroong shepherd's staff. Ano yung shepherd's staff? Tungkod. Sa Biblia, may shepherd's staff at mayroon po, mga kapatid, tungkod na pamalo. Bakit? Naliligaw kasi rin yung tupa. Kaya, ano ang dahilan, mga kapatid? Yung pagsunod sa sariling kalooban. Kaya, kung papansinin natin, mga kapatid, tayo raw ay kagaya ng mga tupang naligaw. At ang dahilan, sinunod natin ang ating sariling kalooban. Mga kapatid, sa pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi kalooban ng tao pinag-aaralan natin. Tandaan natin yan. Ibang gospel ang pinag-aaralan ng tao kung ang kanyang kalooban ng kanyang susundin. Hindi gospel yon. Ang tawag yun, another gospel. Another Lord yun. Another Jesus yun. Ibang Panginoon yan, mga kapatid. At ang Panginoon na mga taong sumusunod sa kanyang sariling kalooban, yung kanyang sarili. Yung kanyang sarili. Hindi tayo ganun, mga tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon, Hari at sariling tagapagligtas natin. Tinanggap na natin siya. Amen. Huwag na sana magkaroon ng ibang hari. Huwag na sana magkaroon ng ibang Panginoon. Kung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, Hari at sariling tagapagligtas, huwag na sana magkaroon ng ibang Panginoon. Huwag na sana. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, kung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, magsilakad tayo ng gayon sa Kanya. Sa aklat po ng Colossus chapter 2, verse 6. Kung papaanong tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, magsilakad tayo ng gayon sa Kanya. Ang pagsunod ang sariling kalooban. Maliligaw ang tao, mga kapatid, pag ang ating susundin ay ang ating sariling kalooban. Huwag ang kalooban ng tao. The church must be centered God's will. Dapat tayo, nakasentro tayo sa kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Diyos, nasa Biblia po yun. Mga kapatid, kung gusto natin masumpungan ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, diyan sa Biblia, masusumpungan natin. Diyan sa Biblia, matututunan natin at ituturo naman sa atin ng Panginoon. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Kapag nangyari yan, mga kapatid, ganito ang magiging resulta. Basahin natin Roma sa chapter 3, verse 10 up to following. Pag yung tao, mga kapatid, sumunod sa kanyang sariling kalooban, hindi doon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng kanyang Master and Lord na si Jesus. Ang sabi ng verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis. Nagsilihis. Saan napunta? Sa kanan. Yung iba, napunta sa kaliwa. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, silang lahat, ang dami. Sabi niya, silang lahat. Sabi doon din sa aklat ng Isaya, tayong lahat ay naligaw kagaya ng tupa. Ibig sabihin, hindi kakaunti. Hindi kakaunti ang sumusunod sa sariling kalooban. Hindi kakaunti. Marami. Kaya sa salita ng Panginoon, verse 13, ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsisigamit ng daya sa pamagitan ng kanilang mga dila at kamandag ng ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kapag nalisa tayo, sinong gagamit na sa atin? Sino na ang gagamit sa atin? Ang diablo na. Pag ang tao, mga kapatid, ang tao, nalihis sa nalandas, gagamitin ka na ng demonyo. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, basahin natin 2 Peter 2, verse 15. Ito rin, pagsunod natin sa ating sariling kalooban, mga kapatid, sa aklat ng 2 Peter 2, verse 15. 2 Peter 2, verse 15. Ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Sabi niya, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila, palibasay, nagsisunod sa daan ni Balaam, na anak ni Beor, na nag-ibig
ng kabayaran sa gawang masama. Hindi yung daan ni Jesus, hindi yung daan ni Moises, hindi rin yung daan ni Pablo na daan ng Panginoon. Ang kanilang dinaanan. Ang kanilang dinaanan ay ang daan ni Balaam. Si Balaam po, mga kapatid, isang propeta. Ang karakter ni Balaam na ito, lahat ng kanyang pinagpapala ay pinagpapala ng Diyos. Ang lahat ng kanyang sinusumpa ay sinusumpa ng Diyos. Ganun siya kalapit sa Diyos. Ganun inuunor ng Panginoon ang kanyang utterance. Ganun pinapangyari ng Panginoon ang kanyang sinasabi. Inutusan siya, sinuhulan siya ni Balak na sumpain ng Israel. Samantalang binalaan siya ng Panginoon. Pero dahil sa pakinabang niya, mga kapatid, ginawa niyang sumpain ang Israel. Pero sa tuwing siya'y mag-a-utter, sa tuwing siya'y magsasalita ng sumpa, ang lumalabas sa kanyang bibig ay pagpapala. Ang bayan ng Diyos, sumpain ka man ng tao, hindi ka susumpain ng Diyos. Amen. Ang taong sumusunod sa'yo, sumpain ka man ng tao, hindi ka susumpain ng Diyos. Pag dumadaan tayo at dumalakad tayo sa kanyang daan, ano man sabihin ng tao, hindi. Kahit ano sabihin ng tao at hindi Diyos ang nagsalita. Sa atin, mga kapatid, marami tayong maririnig ng utterance na hindi maganda sa ating kapwa. Pero huwag tayo pong panghinaan ng loob. Hindi naman Diyos ang nagsasabi nun. Amen. Maliban na lang kung ang Diyos ang nagsabi nun. Amen. Doon na tayo matakot. Pero kung ang tao lang, doon tayo matakot. Kasi salita ng Panginoon, huwag sa daan ng paghaligaw. Huwag sa pagsunod sa sariling kalooban, kagaya ni Balaam. May babala na sa kanya, mga kapatid. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, huwag nating sundan yun. Dahil ito'y sinulat sa Biblia na magbibigay sa atin ng babala. Kasi ang lahat ng gagawa niyan, mga kapatid, maaalis sila doon sa daan ng katwiran. At pag naalis ang tao sa daan ng katwiran, ano mangyayari? Verse 20. Pag ganyan ang ginawa ng tao, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. 2 Peter 2, verse 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos sa sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaignion, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran. Alam na natin ang daan ng katwiran, tapos ating aalisan. Mga kapatid, ang tawag sa atin ay aso at baboy. Ang taong nalaman niya na ang daan ng katwiran, ang daan ng kaligtasan, at ito'y kanyang tinalikuran, siya'y kumanan, siya'y kumaliwa, ang tawag sa kanya ay aso at baboy. Hindi na maliligtas ang ganun. Hindi maliligtas. Nag-aantay na lang ng parusa. Kaya pag inalisan ng tao ang daan ng katwiran, ang daan ng kaligtasan, ang tao ay hindi na maliligtas. Kaya ang paalala ng Diyos kay Josue, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Pag nagawa natin yan, giginhawa ang ating buhay spiritual. Pati ang ating physical, wala tayong masyadong iniisip. Wala masyadong gumugulo sa ating kaisipan. Very peaceful ang ating kaisipan. Yung ating kalooban ay very peaceful. Bakit? Alam natin, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Pero ang taong alam mong hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, puno ka na ng fear. Puno ka na ng takot at pangamba. Dahil alam mo, ikaw ay hindi approve sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga yung tayo ay dumaan sa daan ng Panginoon. Para magawa natin yan, magsiyasa tayo, mag-aral tayo. Kulang itong 3 araw nating gawain. Kulang ito. Hindi lahat ay maikakarga sa atin. Mga kapatid, kasi ang haba niyan, mayroong mga propeta, mayroon sa Ebanghelyo at mayroon sa mga apostol na pwede nating pagkunan ng halimbawa. Mga kapatid, hindi pa ba sapat yan? Kaya malaki ang hatol sa atin. Ano po, malaki ang hatol sa atin. Kasi ang dami ng pinakitang halimbawa ng Panginoon. Mula pa ng Old Testament hanggang ng New Testament at maging sa kapanahonan natin, napapakinabangan natin ang kanilang sulat. Mag-ingat tayo, baka tayo ay maging kagaya ng Israel na hindi nila napakinabangan ang kanilang narinig. Narinig sila nila, unang-una silang nakarinig ng aral. Sila ang unang-unang tumanggap ng kautusan, pero hindi nila napakinabangan. Hindi nila napakinabangan. Tayo rin mga kapatid, narinig natin ito, napag-aralan natin ito. Mag-ingat tayo, baka ito'y baliwala lang pala. Baka ito'y baliwala lang pala. Alakit na pananampalataya. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon, Hebrews chapter 4,
4 verse 1 up to following. Sa Hebrews sa chapter 4 verses 1 and 2, sabi doon, mag-ingat tayo mga kapatid, baka yung ating napakinggan ay maging laban din sa atin. Natin sunod. Ang sabihin ng Panginoon, maigi pa na hindi mo napakinggan. Kaysa manapakinggan mo, nireject mo rin naman. Yan ang sabi ng aklat ng 2 Peter chapter 2. Mabuti pa sa inyo hindi nakakilala. Pagkatapos na kayo makakilala, inyong tinalikuran ang daan ng katwiran at kaligtasan. Alam ko mga tin, hindi tayo nakatalaga doon. Kaya ang gusto ng Panginoon, mag-aral tayo masikap sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dapat ay mag-imbihasa tayo sa salita ng Panginoon at sa kalooban ng Panginoon upang tayo ay huwag maligaw. Pwede muna mga kapatid tayo kung yumuko at manalangin tayo. Pagkatapos ito, tawagin natin si Brother Edwin sa kanya pong dadalhin mensahe na mula po sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, nakatapos kami sa isang bahagi ng aming pong gawain ito. Sa maghapong ito, Panginoon, at sa ilang pang mga araw na aming pong pag-aaralan, napakaraming mensahe ang aming maririnig. Kaya tulungan niyo po kami, huwag masayang ang bawat salita. Dahil ang bawat salitang mapapakinggan namin ay magiging laban sa amin kung aming pinakinggan lang at hindi namin ipinamuhay at hindi namin sinunod. Ama, salamat po.